Hello, Kathden fans! Si Tisoy may pa-flowers. Kanino kaya itong flowers niya mga kasambreros? Tapos si Ma'am Kath at saka si Ma'am Liza. Tapos itong parang may fan dito na naka-white Australian. So yan at marami pang iba mga kasambreros. So unahin natin ito muna ha. Itong pinost ni Ma'am Catherine kagabi sa kanyang Instagram account, sa kanyang Instagram story mga kasambreros. So medyo late siya nag-post dito no ng kanyang IV Clinic Day. Ito po ay may caption na no. Yung isa kasi tsaka yung nakaraan wala tayong caption mga kasambreros. So nirepost lang niya sa kanyang Instagram story itong 36 second video mga kasambreros nung pumunta nga siya sa IV Clinic mga kasambreros. So may mga captions lang siya no, or may subtitle. Tapos ngayon at nung nakaraan ay wala mga kasambreros. So yun, sinali ko na lang din dito mga kasambreros kasi of course no ay pinost or update ito ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story. Kahit na na-update na natin ito nung nakaraan or na-post na natin nakaraan mga kasambreros. And then ito, so okay, so mamaya na yung flowers mga kasambreros kung kanino yan. Si Ma'am April pala no, na pinsan ni Sir Alden, kasama pala niya sa pagpunta sa OWA no. Parang naging ano siya no, naging part na pala siya ng team ni Sir Alden no, itong kanyang pinsan. So siguro kinuha niya itong maging part ng kanyang team para na rin may trabaho no, and of course close na niya si Ma'am April kasi nga pinsan niya. So alam niya at saka kilala niya mga kasembreros ng kanyang pinsan. So parang nagkaroon sila dito ng may video dito na kumain sila doon sa Hong Kong yata ito mga kasembreros no. Credit kay Ma'am April at saka kay yung isa nag-post dito si Marlan Blanco. So parang nagpa-cute siya. Pero dito si Ma'am April yung si Ma'am April nasa yung sa tabi niya no, Mr. Alden mga kasembreros na naka-brown. So yun po siya. Parang late lang nila na-upload ito mga kasembreros no. Kagabi lang yata nila na-upload. So maraming salamat sa admin ni Sir Alden mga kasembreros. So Alden and April with OWA Administrator PY Kaunan. So ito po siya mga kasama of course si Ma'am PY mga kasembreros no. So ano pala siya, OWA Administrator. Grabe pala no. Dito mas lalo ako kay Sir Pat Kaunan kasi yung pamilya pala nila ay may mga posisyon no, hindi basta-basta. Kumbaga pa sa yaman ay hindi questionable ang kanilang pagiging mayaman or pagiging elite sa alta sa syudad mga kasembreros. And then ito, nag-post ng isang Catherine admin mga kasembreros kay Mama Liza Severano, nakasama nga ni Ma'am Catherine dito. So medyo, dito ko nalaman na mas matanda pala sa Ma'am Catherine no, kay Ma'am Liza Severano. Akala ko kasi dati, kasi di ba si Enrique Hill na nasa 30s na no, si Sir Enrique Hill, si Ma'am Liza pala ay 28 years old pala, 27 pa lang pala ngayon. Kasi ang kanyang birthday ay January 1998. So siya po ay 27 pa lang. So 2 years yung gap or 2 years yung pagkatanda no ni Ma'am Catherine mga kasembreros kaya Ma'am Liza Soberano na sobrang sobrang ganda. So may mga heartbreaking moments lang no sa kanyang buhay mga kasembreros. Na kanyang binunyag sa kanyang YouTube na channel o sa YouTube channel nung ginawa niya ng project mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros. So magkaibigan din Ash and Dawn to no, kasi nagkasama sila dati sa mga grupo no sa ABS-CBN mga parang It Girls yata yun, if I'm not mistaken mga kasembreros. Pero hindi pa ako fan naman. Hindi ako fan naman nakita ko lang mga kasembreros. So ang media kasi, ang SOCMED kasi social media talaga na-i-inform ka no. Lalo kapag trending, mag-scroll ka lang na mag-scroll, may inform ka na ng mga balita na mga nangyayari sa ating society, sa PBB, sa ABS-CBN, GMA. So, talagang very aware na ang mga tao ngayon sa mga nangyayari sa society. Unlike dati na pag wala kang TV, wala kang walang ABS-CBN, walang GMA, wala kang TV, hindi ka makakapanood ng balita, hindi ka maging aware, no?
Ngayon may cellphone na lahat-lahat, kahit bata, kilala kung sino ang politiko na ganito, sino ang politiko na ganyan, sino ang kurap at hindi kurap. So ganun mga kasambreros, napunta talaga tayo, no? So, next item natin mga kasambreros, no? Itong Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, no? Nasa yate sila. Tapos si Ma'am Catherine ay naka-shades. Tapos Sir Alden ay naka-cap mga kasambreros, no? Tapos si Ma'am Catherine ay parang naka-life jacket na green. Tapos si Sir Alden ay naka-stripe ng black tapos navy blue. Pero ito mga kasambreros ha, ay edited lamang. So nililinaw natin ha, edited lamang po mga kasambreros kasi ayaw natin mga fake news, no, or fake information or false information. So yun, si Sir Alden dito ay picture niya ito na nag-gym siya. Tapos si Ma'am Catherine yata ay parang isa yata sa mga instances na nagbakasyon sila ng pamilya nila mga kasambreros. Pero ito po ay edited lamang mga kasambreros, no? Parang totoo talaga siya, pero inedit lamang po ito gamit ang AI tools mga kasambreros. And then ito, so next item natin, hindi ko kilala kung hindi ko nakuha yung pangalan sa TikTok kasi. Sir Alden, parang may isang fan, no, na tawag dito, na nakipagkita sa kanya, tapos of course, no, hinag ni Soiti mga kasambreros at nag-hug, no, ang fan at si Soiti mga kasambreros. Hindi ko alam kung baka part ng management din or a very close friend ni Sir Alden mga kasambreros, no, kung kaya niya hinag, no, or saka of course parang close sila mga kasambreros. Iba kasi yung random fan no, iba yung approach ng isang random fan at iba rin yung approach ng close friend mo na mga kasambreros or dati mo nang kilala mga kasambreros. So dito ay naka all white si Soiti, pati sapatos of course, no, ay nakaputi or puti mga kasambreros, yung pantalon puti, yung t-shirt puti, and nakarelo si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So grabe, pati ang kanyang balat ay maputi. So lahat ay maputi mga kasambreros, no, at saka may dimple of course si Soiti mga kasambreros. Hindi ko alam kung anong occasion ito. Kagabi ko lang kasi ito nakita sa TikTok, no, or kagabi lang pinost ng ni ma'am yung tawag dito, itong video na ito mga kasambreros. So hindi ko nakuha yung detalye kasi, no, sorry po. And then ito, next item natin mga kasambreros. So ito na nga, sige, ito muna, sige, yung flowers mga kasambreros. So para kanino nga ba itong flowers na pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram story, no? Ito po ay para kay Ma'am Joy Marcelo mga kasambreros. So hindi para kay Ma'am Catherine ha. Baka masabihan na naman tayong false information mga kasambreros. So yun po, para kay Ma'am Joy Marcelo, and sabi niya dito is thank you Alden Richard 02. So tinag niya si Sir Alden sa kanyang Instagram account mga kasambreros or Instagram story. So hindi ko alam, baka birthday ni Ma'am Joy Marcelo. So alam ko kasi si Ma'am Joy Marcelo ay parang siya, no, part ng management ng GMA mga kasambreros. So si Ma'am parang close friend din ito ni yun, dito, part ng GMA Sparkle Artist Center or Sparkle, napag-halo-halo ko to minsan, no, Sparkle GMA Artist Center, minsan GMA Sparkle Artist Center. So vice president pala siya, no, sa exceptional leadership. So yun, vice president pala siya ng GMA or Sparkle GMA Artist Center mga kasambreros, and talent development and management in yun. So yun siya. So vice president siya ng Sparkle GMA Artist Center and talent development and management. So yun siya. So mataas pa lang posisyon nito sa GMA mga kasambreros, si Ma'am Joy Marcelo. So kung kaya ay nagpabulaklak, no, si Phenomenal Box Office Cinema King kay Ma'am Joy Marcelo. So kasi talagang pag mga bosses, no, talagang magalang ka dapat sa mga bosses mga kasambreros. So actually yan lamang sa ating Captain items. So bukas may pasabog na si Sir Alden, no,
at saka yung Sparkle Artist Center na sa kanilang parang concert na 30 mga kasambreros. Aabangan din natin yan. So marami ang andoon mga kasambreros na pupunta sa Sparkle Jimmy Artists 30 mga kasambreros. So abangan din natin yun. Marami sila Ma'am Barbie, Ma'am Bianca Umali, Michelle D, Kelvin Miranda, and marami pa mga kasambreros, sina Angel Guardian. So marami sila mga kasambreros na magiging part ng celebration 30 years na ng Sparkle. Ang kasi dating pangalan 'di ba ng Sparkle Jimmy Artist Center ay GMA Artist lang siya, or Jimmy Artist Center. So yung Sparkle ay mapabinago lang yan or dinagdag yung word na Sparkle nung dumating si Mr. M or Johnny Manahan mga kasambreros. So isa siya mga nagbago ng pangalan na yan mga kasambreros ng GMA Artist Center mga kasambreros. Alright, so yun sa ating Kathleen items ha. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is November 14, 2025. Nako po ay Friday na, no? Last day of the week para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno at weekdays ang trabaho. Sinaman po, no? Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembrero. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Itaas si Lord. Psalms 99 verse 5. Exalt. Ito yon, itaas, no? The Lord our God, in worship at His footstool. He is holy. Napakabanal at karapat-dapat siya mga kasembreros na itaas, dakilain, purihin mga kasembreros, i-glorify sa lahat ng panahon at pagkakataon at seasons mga kasembreros ng ating buhay. So, lifetime siya, no? Hanggang sa tayo humihinga, ay dapat purihin siya mga kasi sa kanyang kabutihan. Imagine niyo ha, yung araw, kung hindi niya yan i-command mga kasembreros, ay hindi po yan sisikat. Hindi po yan dulot lamang ng science or nature na sumisikat ang araw on its own, no? Na walang nagko-command at walang nagmamando. Yung ulan, yung init, yung hangin. So, lahat po ito, yes, nasabi natin na Mother Nature, dahil nandito na sa mundong ito, but God created everything, no? God created, pa siya yung pinagmulan mga customers, although He did not create everything, like yung bag, no? Sabihin natin yung bag, hindi naman siya yung gumawa ng bag. But He used people, no? Itong ilaw, itong laptop, itong electric fan. So, wala ito, no? Hindi siya yung gumawa nito. Pero siya ang pinagmulan. Kasi sino ang gumawa sa tao? Sino mika sa tao? Ang Diyos, mga kaso. So, ibig sabihin, sino ang nagbigay ng talino ng tao? Sino ang nagbigay ng wisdom, ng knowledge, ng skills, no? Ang Diyos. So, maaaring sabihin natin, binaan natin sa ating mga magulang. Yung talino ko, ang skill ko ay giniman ako sa ating magulang. Pero sino ang saan nagmula ang ating magulang? Sabihin natin sa lolo-lola natin. Sige, sino ang saan nagmula ang lolo-lola natin? Sabihin natin sa magulang ng lolo natin, lola natin. So, i-trace back natin ay talagang babalik sa original mga kasembreros na parents natin na sina Adan at Eva. So, sino gumawa sa kina Adan at Eva? So, si Lord. So, wala tayong magagawa, no? Yun po yung katotohanan. Even atheists deny the fact or deny the truth mga kasembreros, the truth remains truth mga kasembreros. Even people will deny it to themselves. So, parang kahit itanggi man ng buong mundo mga kasembreros ang katotohanan that Jesus Christ is God, that He created Adam and Eve, He created the heavens and the earth, He created human lives, He created plants, vegetables, meadows, animals, and so on. Kahit na itanggi man ng buong mundo ito, the truth shall stand and the truth shall remain mga kasembreros. So parati po nating tatandaan yan. Kasi may mga taong pilosopo So kung siya ang lumikha sa lahat-lahat, so siya rin lumikha sa demonyo. Actually, no, yung darkness, for example, hindi siya, darkness is just the absence of light, okay? Just like Satan or Lucifer ay absent yung katotohanan or yung kabutihan sa kanya. So, kung kaya ganoon mga kasusum, kaya may mga taong masama, may mga taong mabuti, ay yun po siya. Hindi naman, may mga tao namang masama, pero may
taglay din silang kabutihan mga kasos. Ang nangyayari lang kapag pinalibutan at saka kinain na sila ng sistema ng kasamaan, so yung actions nila will speak for their evil hearts mga kasembreros. The call to exalt the Lord our God in this verse reminds us to praise and honor God. It's a call to elevate God. So elevate, ibig sabihin po ay itaas, iangat mga kasembreros above everything else in our lives and acknowledge His greatness, majesty, and power. So ang ano kasi nito mga kasembreros, mahalaga ito sa buhay natin. Kasi the more that we praise God, the more that we glorify Him, the more that we are fulfilling the purpose that God has put. Yun yung pinaka-purpose ng buhay ng tao, to glorify God. Kasi kung wala yung character natin na pinupuri siya, dinadakila siya, hindi rin siya na-please na mag-perform ng miracles, ng magbigay ng blessing sa ating buhay. Just like yung ating mga magulang, di ba? Tayo nga lang minsan, di ba, pag gumawa tayo ng kabutihan, for example, as pinuri tayo, di ba, sobrang nakaka-touch, no, at saka nakaka-overwhelm sa puso natin. Kasi nga ating magulang, no, kahit sa sino, basta pinupuri natin, ina-appreciate natin, ina-affirm natin mga kasembreros, ay talagang nakakataba ng puso, di ba? So, how much more ang Panginoon natin? So, yung magulang natin, for example, asawa natin, ang sarap-sarap magluto, no? Tapos ang bango-bango pa ng mga labahin, ang sipag-sipag mo. Sila rin may inganyo, no? Parang hindi sila mapagod na, although mapagod naman physically, pero hindi sila titigil sa paggawa ng mabuti or paggawa ng task. Kasi dagdag parang fuel, no? Parang gasolina na magpapatakbo at magdadrive pa sa tao na gawin pa nila lalo yung kanilang it's a form of appreciation mga kasembreros, yung pagdakila sa Panginoon at saka and of course, no, sa mga tao, sa level ng tao, when we appreciate people, ay sila din mismo ay mai-inspire at mai-encourage pa na gumawa ng mabuti at gawin pang mabuti at mas maganda ang kanilang ginagawa sa buhay mga kasembreros. So recognize His sovereignty and give Him the reverence and adoration He deserves as the creator and sustainer of all things by exalting God. So, ito yung sabi kanina, sustainer. Siya yung taga-sustain. Yung mundo, yung earth, hindi nagbabanggaan. Yung mga planeta, hindi nagka-clash. Hindi sila nagko-collide mga kasembreros. Kasi pag nag-collide ang mga planeta, wala na, no? It's end of everything. End of human lives, end of the world mga kasembreros. So ito yung term din dito, no, sa English, na sustainer siya. May isang nagko-control, may isang nagda-drive, may isang humahawak, may isang nagko-command mga kasembreros, may isang nagsusustain para hindi mag-clash at saka umikot pa rin sa axis at saka sa orbit mga kasembreros ang bawat planeta na hindi nagbabanggaan, na parang may mga highway. Sabi ng science, yes, it's because of orbit, because of axis, parang highway na dinadaanan. Pero sino ang lumikha ng langit at ng lupa, ng universe, ng galaxies, ng constellations, ng planets? O diba ang Diyos? So kung kaya karapat-dapat po siya itaas mga kasembreros. The phrase worship at His footstool emphasizes the idea of humility and submission before God, just like bowing before a king's footstool symbolizes a posture of respect and honor. Worshipping at God's footstool signifies our recognition of His authority and our willingness to surrender ourselves to His will. So yung footstool, yung talampakan mga kasembreros, so kagaya ng isang hari, di ba? Kapag lumuhod ka dun sa kanyang talampakan or sa malapit sa kanyang paanan mga kasembreros, it symbolizes humility at nire-recognize mo yung power, yung authority ni Lord mga kasembreros. Hindi ibig sabihin na lumapit tayo dun sa langit, no, para dun sa malapit sa kanyang talampakan. Hindi po. Kapag nananalangin tayo, no, kapag nag-bow down tayo sa panalangin, pag tayo ay nagdadasal mga kasembreros and praising Him sa ating mga salita, no, Lord, you created the heavens and the earth, you did miracles after miracles in the times of Moses, Abraham, Isaac, Jacob, Jeremiah, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, and so on. And even today and forever, you still do miracles mga kasembreros. So parang ganun,
purihin mo siya, no? Pasalamatan sa lahat ng kanyang kabutihan, sa buhay, no? Sa kanyang anak na si Lord Jesus Christ, no? By sending Him on the cross and redeemed us, no? So, ganun. So, kung i-enumerate mo lang, no, yung kabutihan ng Panginoon at saka ang kadakilaan niya. Of course, makita dapat sa actions natin, no? We do the purpose of God mga sa ating buhay, no? Love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and love others, our neighbors, as we love ourselves mga kasambreros. So, hindi lamang kapitbahay, but every human being na kailangan mga kasambreros ng kabutihan ay kailangan gawin natin, no? Or ibigin natin sila mga kasambreros. So it's a physical and spiritual act of showing our devotion and allegiance to God. Lastly, the declaration, Holy is He, banal ang Diyos mga kasambreros, no? Ay nag-highlight po ito ng kabanalan ng Panginoon, kabanalan at pagiging dalisay. Ibig sabihin, wala siyang bahid ng mancha, wala siyang bahid ng kasalanan at dumi, kahit na microscopic pa yan mga kasos. Holy of all holies, no? Banal sa lahat ng banal, sa lahat ng banal, sa lahat ng banal, sa lahat ng banal mga kasambreros. Dalisay sa lahat ng dalisay, sa lahat ng dalisay, sa lahat ng dalisay, sa lahat ng dalisay. So, hindi maubos-ubos na adjectives mga kasambreros ang description ng ating Panginoon. So it's a proclamation of His perfection, no? And separateness from all that is sinful and impure. So, yung mga hindi pure, no? Yung may mga bahid ng mansya, makasalanan mga kasambreros, ay separation ng Panginoon. Hindi siya katulad ng tao na may bahid ng kasalanan at dumi at mansya. He is holy, holy, holy mga kasambreros. So, yun po, no? So, yun, mahalaga siya mga kasambreros sa ating buhay, na sa tuwing nananalangin tayo, sa tuwing sa buhay natin, of course, no, nakikita mga kasambreros sa actions na we are glorifying and exalting God mga kasambreros. Alright, so naman sa ating Word of God, ha, no, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, spirit of exaltation sa Panginoon, respect to Him mga kasambreros always and always. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.